Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. At ito, ano nga ang advice ni Senador Ping Lacson sa anak ni Loren Legarda, no? Na si Congressman Leandro Libeste. Yun, pag-usapan din natin. O ito mga kabunyog, advice ni Lacson kay Libeste, kay Congressman Leandro Libeste. Ang advice ni Congressman ay ni Senador Ping Lacson simple lang. Wag, Congressman Libeste, sabi niya, huwag kang bara-bara, pag-aralan mo ang lahat ng galaw mo. Bawat galaw mo, pag-aralan mo, hindi yung bara-bara lang. Ang isipin mo, bawat gawin mo, may konsekwensya. So, bawat galaw mo, pag-aralan mo. Hindi yung abante ka lang ng abante. At ang isa pa, iwas ka na ng mga araw-araw na lang araw-araw na lang pa-interview sa media. Alam nyo, with all the yung mga breakbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya, sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him, lalo nang umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Nangingi lang Loren? ng advice. Not through Senator Loren. Direkta naman siya, meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya... Okay, Leandro. Wag yung bara-bara. Sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din?
ang advice na yan ni Lacson, kasi daw humingi daw ng tulong si Loren Legarda sa kanya. Ay syempre, kasama niya si Loren Legarda sa mayorya at saka close naman talaga yan sila. Si Loren Legarda, si Lacson, si Soto, yan, magkakasama yan sa Senado. O ngayon, ang ah, ang sinasabi ni Lacson, humingi sa kanya ng tulong si Loren Legarda na kung pwede advisean ang kanyang anak. Advisean ang kanyang anak. O yun, simple lang ang advice ni Lacson. Huwag bara-bara. Huwag daw bara-bara si Libeste, si Leandro Libeste. At saka, huwag nung araw-araw nasa interview ng media. Hindi, ang ano kasi diyan yung araw-araw na interview ng media, lumalabas kasi parang gustong manahin ni Leandro Libeste ang pagiging yung pwesto ng ina niya ng nanay niya. Kasi magre-retiro na yan si Loren Legarda sa Senado. Parang gusto niyang manahin yung di syempre kailangan niyang lumikha ng sarili niyang pangalan. Legarda siya, pero syempre yung Legarda na sa nanay niya. Kailangan niya ring mag-create ng sariling pangalan, yung makikilala na siya. At ito na yung issue na pwede niyang sakyan o gamitin itong anti-corruption. Kaya lang, napapansin nga na parang araw-araw na lang nagpapa-interview. Gusto lagi, media mileage. Napapansin din niya ni Senador Ping Lacson. Kaya inadvisean, huwag ka namang araw-araw na pa-interview. At ang advice din ni Lacson, huwag bara-bara. Parang parang hindi pinag-iisipan ng bawat galaw Ang kasi ni Senador Ping Lacson, ito nga, sabi ni Senador Ping Lacson, umiyak daw si Leandro Libeste. Pero dininay naman ni Leandro Libeste. Sabi ni Leandro Libeste, hindi ako umiyak. Hindi daw siya umiyak. Pero sino kayang papaniwalaan? Si Lacson o si Libeste? Mukhang si Lacson ang papaniwalaan. Dahil lagi naman talagang umiiyak si Libeste. Sa interview ilang interview na ko na bang napanood yan? Umiiyak. Iyak ng iyak. Kaya yung sinabi ni Lacson na umiyak daw sa kanyang nanay, kaya yung nanay humingi na ng tulong sa kanya, ng advice na paano tutulungan yung anak. Kaya sabi ni Lacson, umiyak sa kanyang nanay, kaya yung nanay humingi ng tulong sa akin, si Senadora Loren Legarda daw. Pero, syempre nahihiya itong si Libeste, dinideny niya na umiyak nga siya. Dinideny niya na umiyak siya. Hindi daw siya umiyak. Pero, sa totoo lang, mas papaniwalaan si Lacson kasi iyakin naman talaga. Ang problema kasi dito kay Libeste, maganda yung issue niya, anti-corruption. Maganda rin yung niya, pinuproject niya na wala siyang sinasanto, kinakalaban niya yung mga kapwa niya kongresista, basta't corrupt. Maganda yung ganon. Kaya lang, ang problema niya, ay hindi niya kinakalaban yung mga Duterte. Mga corrupt din yun. At ang abogado niya pa si Topacio, nasisira yung kredibilidad niya Nasisira yung kredibilidad niya. At napakarami pang issue sa kanya, tulad nga nitong marami siyang kontratang kinuha sa Department of Energy na magpo-produce ng solar power, ng solar energy. Kuryente galing sa solar. Hindi niya naman nagawa. 2% lang yata ang na-accomplish. Ay ang dami niya ring ang dami niya ring isyung haharapin. At saka nag-congressman ka na, hindi ka na pwedeng dapat umalis ka na doon sa mga korporasyon mo na may mga kontrata sa gobyerno. Hindi naman siya umalis hindi naman siya umalis. Kaya marami siyang ipapaliwanag, kaya iimbestigahan nga din siya mismo Anyway, yan ang problema ni Leandro Libeste. Yan ang problema niya. Tapos ang isa pa, tulad niyan, kinasuhan niya si Yusek Castro, Claire Castro. Tapos nung tinanong siya, bakit ako lang kinasuhan mo? Ang source ko ng mga sinabi ko ay ang source ko ng mga
ang source ko ng mga sinabi ko ay si Ombudsman Boying Rimulya. Kit si Ombudsman Boying hindi mo kinasuhan. Ako lang yung kinasuhan mo. Ang sagot ni Leandro Lebeste, kaibigan daw kasi ng nanay niya. Kaibigan daw kasi ng nanay niya si Ombudsman Boying Rimulya. Pwede ba yun? Dahil kaibigan ng nanay mo, hindi mo kakasuhan? Ha? Selective ka pala. O pag kaibigan ng nanay mo, hindi mo kakasuhan. Kaya marami ring inconsistencies itong si Libes. Kaya mabuti at ina-advise ni Lacson. Kaya ito, ay sana sundin niya yung advice ni Lacson, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.